Hello mga ka-health! Welcome back sa ating channel, ang inyong go-to source para sa mga tips sa kalusugan at wellness. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang kondisyon na nakakaapekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo, ang asthma. Ano nga ba ang asthma? Paano ito nadadiagnose? Ano ang mga sintomas at available na treatments? At higit sa lahat, paano natin ito mamamanage? Handa na ba kayo? Tara na, simulan natin! Ang asthma ay isang pangmatagalang kondisyon sa baga kung saan ang iyong mga daanan ng hangin ay namamaga at sobrang sensitibo sa ilang mga trigger. Ang pamamaga na ito ang nagiging sanhi ng pagkipot ng mga daanan ng hangin, kaya't nagiging mahirap ang paghinga. Isipin mo ito, para kang humihinga gamit ang straw na bahagyang barado. Nakakapagod, hindi ba? Mga pangunahing impormasyon tungkol sa asthma. Pangmatagalang sakit, ibig sabihin ay panghabang buhay. Maaaring mangyari sa anumang edad, pero madalas nagsisimula sa kabataan. Hindi nakakahawa, ngunit maaaring mamana. Mga karaniwang trigger: allergens tulad ng alikabok, pollen, balahibo ng hayop. Mga irritants tulad ng usok, malalakas na amoy, at polusyon. Impeksyon sa paghinga tulad ng sipon at trangkaso. Pisikal na aktibidad, lalo na sa malamig na panahon. Ang pag-diagnose ng asthma ay hindi kasing simple ng isang mabilisang pagsusuri. May iba't ibang hakbang para masiguro na tama ang treatment plan mo. Mga hakbang sa diagnosis. Kasaysayang medikal. Hihingiin ng doktor ang impormasyon tungkol sa iyong mga sintomas, kasaysayan ng pamilya na may asthma, at posibleng mga trigger. Pisikal na eksaminasyon. Gamit ang stethoscope, makikinig sila sa iyong paghinga para sa wheezing o iba pang di karaniwang tunog. Lung function tests. Ang pinakakaraniwang pagsusuri ay ang spirometry. Hihipan mo ang isang makina na sumusukat kung gaano karaming hangin ang mailalabas mo at kung gaano ito kabilis. Allergy tests. Kung pinaghihinalaang may allergens, maaaring isagawa ang skin o blood tests upang tukuyin ang mga partikular na trigger. Ang mga sintomas ng asthma ay maaaring magkaiba-iba sa bawat tao at kahit araw-araw. May ilan na maaaring makaranas ng banayad na sintomas, habang ang iba naman ay malala at maaaring magbanta sa buhay. Narito ang mga karaniwang sintomas: hirap sa paghinga o pagiging mabilis hingalin, paulit-ulit na pag-ubo, lalo na sa gabi o madaling araw. Wheezing, isang matinis na tunog habang humihinga. Paninikip o presyon sa dibdib. Pagkaramdam ng pagod o panghihina sa pisikal na aktibidad. Ang mga sintomas ay maaaring lumala sa panahon ng asthma attack, kaya mahalagang makilala at maagapan ng iyong mga trigger. Ang paggamot sa asthma ay nakatuon sa pagpapababa ng mga sintomas, pag-iwas sa atake, at pagpapabuti ng kalidad ng buhay. May dalawang pangunahing uri ng gamot para sa asthma management. Mga pangmadaliang gamot. Ito ang mga gamot na ginagamit sa panahon ng asthma attack. Karaniwang halimbawa
ay ang short-acting beta agonist tulad ng albuterol. Pinapakalma nila ang mga kalamnan sa paligid ng iyong mga daanan ng hangin. Mga pangmatagalang gamot. Kasama rito ang inhaled corticosteroids na tumutulong na bawasan ang pamamaga sa paglipas ng panahon. Mga halimbawa ay budesonide at fluticasone. Biological therapies. Ito ay mga advanced na paggamot para sa malalang asthma. Ang mga gamot tulad ng omalizumab ay tumutukoy sa mga partikular na bahagi ng immune system. Iba pang opsyon. Para sa ilan, ang nebulizers, leukotriene modifiers, o kahit oral corticosteroids ay maaaring bahagi ng treatment plan. Ang pamamahala sa asthma ay higit pa sa gamot. Narito ang ilang tips para manatiling kontrolado ang iyong kondisyon. Iwasan ang mga trigger. Kilalanin ang mga nagdudulot ng iyong asthma at iwasan ito hanggat maaari. Maaaring gumamit ng air purifier, iwasan ang mga alagang hayop, o manatili sa loob ng bahay kapag mataas ang pollen. Sundin ang iyong asthma action plan. Makipag-ugnayan sa iyong doktor para makabuo ng step-by-step na plano sa panahon ng paglala ng sintomas. Manatiling aktibo. Ang ehersisyo ay mabuti para sa kalusugan ng baga, pero alamin ang iyong limitasyon. Mag-warm up at mag-cool down ng maayos. Panatilihin ang tamang timbang. Ang obesity ay maaaring magpalala ng sintomas ng asthma. Kaya't hangarin ang balanseng dieta at regular na pisikal na aktibidad. Mag-update ng bakuna. Ang mga bakuna laban sa trangkaso at pneumonia ay maaaring makatulong na maiwasan ang impeksyon na nagdudulot ng asthma attack. At huwag kalimutan, ang stress ay maaari ring mag-trigger. Mag-practice ng relaxation techniques tulad ng yoga o meditation para manatiling kalmado. Iyan na ang episode natin para sa araw na ito. Sana marami kayong natutunan tungkol sa asthma, mula sa mga sintomas, gamutan at kung paano mamuhay ng maayos sa kabila nito. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, bigyan nyo ito ng thumbs up, i-share sa inyong mga kaibigan at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang health tips. Kita-kits ulit at tandaan, ang inyong kalusugan ay inyong kayamanan. Paalam mga ka-health!